Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, pagtulong, isang kataga na ang kahulugan ay kabutihan, paglilingkod sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, pagbibigay sa kapwa. At sa ating bansa, sa bansang Pinas, isang Kristiyanong bansa, isang bansang nagmamahal sa kapayapaan, ang pagtulong ay naiba. Ito ngayon ang tinatawag na ayuda. Ayuda na mainit lamang sa panahon ng mga halalan. Nagiging matulungin, nagiging mabait, nagiging mapagbigay ang mga mararamot, ang mga sakim, ang mga makasarili sa panahon ng walang halalan. Alam naman natin na dito sa Pinas, bawat 3 taon mayroon tayong halalan. Yung tinatawag natin national elections, nakasama ang presidente at vice-presidente at 12 senador. At ang tinatawag nating midterm o local election saan mga senador lamang, congressman at mga local officials ang binibigyan ng mandato upang magiging mga magpapatakbo ng pamahalaan. Dito pumasok ang katagang ayuda, na ang ibig sabihin ng ayuda ay tulong. At ito ang malimit na nagiging tanong sa atin ng ating mga kagabay. Ang kanilang tanong, kaigay, masama ba o isang mabuting tulong ang ayuda? Sa punto nito, mga kagabay, hindi natin tuwirang sasagutin kung masama o mabuti ang ayuda, kung ito nga ay isang pagtulong. Sapagkat ang pagtulong ay isang mabuting gawa, hindi masamang gawa. Ngunit sa ngayon, dahil nga dito sa salitang ayuda, nagkaroon ng bahid ng pagdududa ang pagtulong. Ang sabi ng iba, tumulong na yan dahil may gustong makuha ang panalo sa larangan ng politika o ang magiging elective official ng bayan ng estado. Walang masama. Ngunit wala tayo sa posisyon na sasabihin natin ng tuwiran na ang ayuda ay isang mabuti o masamang pagtulong. Upang maunawaan natin, una at higit sa lahat, ating i-reflect, nilayan natin ang mga katagang pagtulong o ang salitang pagtulong. Ang pagtulong, ulitin natin at ating bigyang diin, ay ang pagbigay ng isang bagay na nakakagawa ng kabutihan sa kapwa. Pangailangan sa pagkain, pakainin natin ang nagugutom, painumin natin ang nauuhaw, damitan natin ang mga nakahubad,
dalawin natin ang mga masakit at ang mga nakakulong, lalong-lalo na ang pinakaaba, ang pinakadukha, ang talagang nangangailangan ng tulong. Ngunit kung ang salitang ayuda ang ating pag-uusapan, itong ayudan ito ay magiging bukang bibig lamang ng ating mga kababayan kung malapit na at nasa panahon ng halalan. Sapagkat nabanggit nga natin kanina na ang mga dating maramot, ang mga makasarili, ang mga hindi mo malalapitan, nakangiti, payakap-yakap sa iyo, pabulong-bulong sa iyo, pahalik-halik sa iyo, kung ano-anong mga kabutihan ang ipinapadama sa atin. Kaya tao lamang tayo, matutokso tayo sa mga masasamang bagay, magkakasala tayo dahil sa tao lamang tayo. Ngunit kung pag-uusapan kung mabuti ang masama ang ayuda, ito ang dapat natin tandaan. Una, madali lang naman natin, may mga utak tayo, may pag-iisip tayo, may damdamin tayo. Kaya mararamdaman natin, mauunawaan natin, at malalaman natin kung bakit tumutulong at tinutulungan ng kapwa ang kanyang kapwa. Una, ang interest, ang dahilan, ang tunay na layunin. Madaling babasahin ang bagay na ito. Madali natin alamin kung magsasalit lamang tayo. Ang nakakalungkot, marami pa sa atin ang naghahanap ng ayuda. Kung hindi maganda ang magiging kapalit ng tinatawag na ayuda niyan, hindi maganda ang naturang ayuda. Sa totoo lamang, lahat tayo magiging inyong itong kagabay. Minsan nagtutukso sa mga ayudang ipinamumudmud sa panahon ng halalan. Sino ba ang ayaw na makatanggap ng salapi, ng pagkain, ng pera, o ng kagamitan, o ng gamot? Sino ba ang ayaw? Sinungaling ang magsasabing ayaw niya. Ngunit kung may hindi magandang dahilan at alam nating masama ang dahilan ng pagtulong sa atin, kung maaari lamang sana, hindi ko ito yan sasabihin huwag ninyong tatanggapin. Kung maaari lamang, pag-aralan. Kung hindi natin ikamamatay ang hindi pagtanggap ng ayuda politika, bakit kailangan pa natin tatanggapin? Ang inyong kagabay-kaigay matanggap ng tulong, nangangailangan ng tulong. Hindi tayo mabubuhay na mag-iisa sa mundong ito. Kailangan natin ang ayuda, ang tulong ng kapwa, ang kalinga ng kapwa, ang pagmamahal ng kapwa. Ngunit ang pagtulong na yan ay may kapalit na hindi maganda, lalong-lalo na ang magiging estado ng ating bansa, ng ating bayan, ng ating lalawigan. Hindi na natin kailangan ang ayuda. Ngunit sa puntong ito, ating bigyang diin, hindi sinasabi ng inyong kagabay na masama ang ayuda, na masamang tulong o mabuting tulong ang ayuda. Ito ay nasa layunin ng nagbibigay at nasa pananaw ng mga tumatanggap. Sa bagay, ang mga ayuda ito ay hindi natin dapat pasasalamatan sapagkat napakalaki ng kabayaran, ang kapakanan ng bayan at ang ating mismong kapakanan.